Sabi mo na yung para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Sana po pupunta lang sa mga comfort room ang kapatiran. Babalik po kayo. Amen. Totoo yan. Kahit sumahod ka ng 100 lamang, subukan mo. Bago ka magbayad, bago ka magpadala, God, hindi tayo pinoforce na magbigay ka ng 10% o ano. Ang gusto ng Panginoon, yung nasa kakalooban mo. Tayo, pilit pa natin ninanakawan. Samantalang nagagalak kang magbigay ng 20, binibigay mo lang 1 dinar. Bro, dito naman ang para sa puso ko, hindi totoo yan. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos yan. Sabihin ko sa inyo ang totoo, hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya kapag nagbigay ka ng marami, tatanggap ka ng marami. Kapag nagbigay ka ng konti ang tatanggapin mo. Maniwala po ba kayo? Amen. Diyan po nanggagaling ang pagdaya ng tao. Kayo magsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Amen. Alam ng Diyos, we cannot hide anything from God. Amen. Lahat ng mga bagay, tandaan ninyo, alam ng Diyos yan. Huwag mo sabihin, Lord, siguro naintindihan mo ako, ganito lang sahod ko, hindi ko kaya magbigay. No, you can't. Paano kayo bibless ng Panginoon? Tanungin kita, brothers and sisters. Kami po, ilang taong kaming naghirap. Ang tatas ng sahod ko sa Royal Flight. But katapusan, laging butas ang aming pitaka, brothers and sisters. Walang nagturo na pastor ang sikreto ng pagbibigay, kundi mismo ang Diyos ang nagturo sa amin. At ginawa naman ng Diyos ang lahat ng para sa amin, mga magulang at mga kapatid, para mapatutuwanan niya ang kanyang mga salita. Amen. Way back, 30 years ago, marami akong sakyan, puro chap-chap lang. Puro assemble lang, brothers and sisters. Tanungin po ninyo ang aking mga anak. Ilan yung mga sasakyan ko? May business ako. Ba't hindi kami nagbibigay sa Panginoon? Lahat nawala, brothers and sisters. Ilang mga sasakyan yan? Binibilang ko, 9 na sasakyan yung panahon ko. Dahil nagbibusiness po ako. Lahat yan, biglang nawala. Kasi hindi kami nagbibigay. Walang pastor. Kilala ka lang ng pastor kung may pera ka. Pag wala kang pera, sinasaytabi ka. Pag wala kang pera sa church, sasabihin sa'yo ng pastor, doon ka sa likuran umpo. May nakaupo dyan. Ganyan pong nangyayari sa church ng Panginoon ngayon. But ang blessing, brothers and sisters, nanggagaling mismo sa Panginoon yan. Ginagamit lang ang bawat isa sa atin upang maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala sa iba. Alam po ninyo na wala lahat ang aming ari-arian, pati business namin. But ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Puro mga branded na sasakyan ang binalik ng Panginoon. Mga branded, hindi mga assemble. Brothers and sisters. Amen. Ganyan ang Diyos. Baka sabihin niyo, baka nanggaling sa church yan. Hindi po. Sa pinagpapaguran po namin. Alam naman niyo yung trabaho po namin, brothers and sisters. Ilang taong kong sinakripisyo ang church na ito. Tanungin ninyo, mula nung nagsimula yan, imagine kapag may tithes offering, bibilangin po ng treasurer namin, Pastor, ang tithes and offering po natin ngayon, 8 dinars. Ilang taon yan? Ilang buwan nangyayari yan? Alam po na Sister Viola yan. Kung minsan 20 dinars, katapusan. Lagi akong abunado. But walang nakita ang mga miyembro sa akin na nagrereklamo. It is the will of God. Kaya dapat tinuturo po namin ng katotohanan. Amen. Kaya sa Biblia, mga magulang at mga kapatid, patungkol sa bibigay, marami pong magnanakaw, nanaytala. Kaya tayo po'y maging maingat, brothers and sisters,
Sapagkat ang ating ginagawa na ito, hindi laruan. And I believe, kaya kayo naririto for one purpose, that God will bless you. Amen. Siguro, pumunta kayo dito, walang nag-iisip na mamalasin ka ngayon. Hindi, kundi pagpapala. How we can receive the blessing from God kung tayo mismo, brothers and sisters, ay ninanakawan natin ng Panginoon. Tinan po natin itong dalawang mag-asawa na ito, kaya tayo po ay maging maingat. Next verse. In Acts chapter 5, from verses 1 to 7, datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ang kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Amen. Hindi po sinabi ng Biblia kung ilang hektarya itong pinagbili nila. Mag-asawa, sina Ananias at saka si Sapphira, nagbili sila ng isang pag-aari ng lupa. Next verse. At tinilingid ang isang bahagi ng alaga na nalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Siguro po anong pinagbibili nila ito, sabi nitong mag-asawa, bibigay natin ng kalahati sa mga apostol, yung bayan. Amen. Ibigay natin sa kanila. Malamang gano'n ang pinag-usapan nila. Amen. Kaya tayo po maging maingat. Kapag sinabi mo, kapag nagkaroon lang ako ng trabaho, every katapusan, magbibigay ako ng brothers and sisters, kilala na po tayo ng Diyos. Amen. Ipakita mo na lang sa gawa, hindi sa salita. Amen. Next verse. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Matindi po. Kaya kapag tayo po ay nanangako, brothers and sisters, it involves God. Kapag sa Santong Espiritu ka nagkasala, wala na pong kapatawaran yan, brothers and sisters. Sabihin ko sa inyo. Kaya kadalasan, kahit anong gawin natin, 30 years ka na sa trabaho, ganun pa rin. Wala kang mga asset na tinatawag. Wala kang naipupundar. So there is something wrong. May kinalaman po sa pagiging Kristiyano natin. May kinalaman sa pagiging born again natin. Brothers and sisters. Kaya tama ang Biblia, wala pong naghihirap na Kristiyano. Kung naghihirap ka sa oras na ito, brothers and sisters, ikaw lang nakakaalam at ang Diyos. Amen. Tayo lagi natin binibigyan na hindi priority ang Diyos sa atin. Katulad nung isang gabi, in-interview po isang kandidatong senador. Imagine, sabi niya, matanda na siya sa paglilingkod. Kung gano'n, minensyon niya lahat yung kanyang mga accomplishment, yung nagawa niya sa Senado. Tapos, ano po yung sinabi niya? Nung nagpaalam siya, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga taong bumoto sa akin. Pangalawa sa Diyos, gago, sabi ko. Dapat mahuna muna ang Diyos. Amen. Hindi ka nakanayayaan, taas na pinag-aralan mo, senador ka, tapos sasabihin mo, nagpapasalamat ka sa tao, sa unang-una sa mga tao, pangalawa sa Diyos. Ganyan ang tao, brothers and sisters. Amen. Kasi ang nangyayari, hindi priority sa atin ng Diyos. Dapat sa lahat ng bagay, brothers and sisters, priority lagi ang Panginoon. Ano man bagay yan, unaan natin ang Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Next verse. Nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayaoy nananatiling inyong sarili? No, hindi pa rin yung pinagbibili yan. Ananias, Sapphira, sa inyo ang lote na yan, ang pag-aari na yan. At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo rin kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen. Tandaan po na ninyo, kapag gumagawa po tayo ng panata, hindi tayo sa tao nagsisinungaling. Number 1, sa Diyos. Amen. Verse 5. At nang marinig ni Ananias
ang mga salitang ito ay naandusay at nalagot ang ininga. Namatay sila. Amen. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Next verse. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Inilibing. Last verse. At may 3 oras ang nakaraan na ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. At nung pagpasok siya, po inahandusay na matay. Amen. Matindi po yan. Kaya hindi po tayo basta-basta pwedeng mangako sa Panginoon. It involves death. Amen po ba? Wala po ba kayo? Sino pong mahilig sa loterya dito? Sa lottery? Sino pong nagtataya pa ng lottery dito? Ha? Waiting. Wala? Alam ko marami pa rin po Kristiyano na mahilig sa loterya. Amen. Meron po isang kwento. Meron isang Kristiyano, mahilig po siyang magtaya ng loterya. Matagal na. So isang araw, nalaman po ng kanyang mga partido, siya'y nanalo ng 5 milyon. Kaso hindi nila masabi sa kanya dahil may sakit sa puso. So sabi ng mga pamilya niya, ano kaya gagawin natin? Tumama siya mo. Baka mabigla siya, kakamatay pa niya. Hindi, ganitong gawin natin, sabi nung isa. Ang pastor, ang kausapin natin na siya magsabi. At least ang pastor mag-guide niya. Sumangayon naman po ang pamilya, no? Tinawagan ng pastor. Sabi ng pastor, walang akong bahala o kaya. Akong bahala, ayanin nyo. Pinasyalan siya mo. Wang! O, pastor, magandang hapon po. O, kumusta ang pagtaya mo sa loterya? Okay naman po, pastor. Alam po ninyo, yung mga ibang iglesia, hinahayaan yan. Lalo yung mga ibang. Hindi ko nilalahat, pero marami akong alam na iglesia dito sa Bahrain. Inaalaw nila yung pagtataya ng mga loto. Meron pa nga yung Thailand lottery na tinatawag. Siguro, nababalitaan ninyo ito. Kaya kung minsan, pati mga passport nila, sinasangla para lang makataya ng ganitong loterya. Amen. Sabi nitong pastor, Mong, nagnalo ka na sa lottery na yan? Hindi nga, pastor. Halimbawa kung nanalo ka, ay, posible, pastor. Hindi, halimbawa kung nanalo kang 5 million. Let's say 5 million. Anong gagawin mo? Pastor, una sa lahat, ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Bigla po naando sa yung pastor. Naatake. Siyang naatake. Totoo po yan. Ha? Kapag nanalo ako, pastor, ibibigay ko sa iyo, sa church, ang 2.5 million. Bigla po siyang naandusay. Siyang nakatake. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, brothers and sisters. Amen. Kaya, sa lahat ng mga bagay na nakikita po natin, sapat na yung biyaya ng Panginoon ang kayang pinagkaloob. Huwag na tayong mag-angad pa. Kaya sabi ni David, in Psalm 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitaan dito. Wala kang pag-aari, brothers and sisters. Amen. Huwag ka nang mabigla. Kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa'yo, you have to accept it. Accept mo natin. Amen. Amen.
Huwag ka nang magangad pang kumain ng aruskadong baka sa susunod na linggo. Amen. Kung ano binigay ng Panginoon, brothers and sisters, sapagkat ang lahat ng nakikita natin, it belongs to God. Sa Panginoon po yan, brothers and sisters. Kaya wala po tayong pwedeng may pagmalaki. Amen. Importante po ito, kaya sinasabi kong tapatan sa inyo. Maging sa Old Testament, anong sabi po? In the book of Chronicles 29:11, iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan at ang kalwalatian. Sa Panginoon lang yan. Lahat ng glory sa Diyos yan. At ang pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng nangasa langit ay nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon. At ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Tayo, bukang bibig natin sa ating panalangin. Lord, binabalik ko po ang lahat ng kalwalatian sa iyo. Mali pong panalangin yan. Sinasabi natin, Lord, I'll bring back the glory. In Jesus' name, mali. Ang kadakilaan, kalwalatian ay sa Panginoon lamang. Hindi po binibigay ng Panginoon yan. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga panalangin. Marami pong mga tatluan dyan. Binabalik ko po ang lahat ng pasalamat at kapurihan sa iyo. Hindi mali pong panalangin yan. Ang kapurihan sa Panginoon na yan. Amen. Mali pong panalangin yun, brothers and sisters. Kaya tayo, kadalasan ng Diyos, hindi tayo pinapakinggan. Amen. Dapat magpasalamat ka lang sa Diyos. In a short prayer, sabihin mo lang, Lord, pinapasalamatan kita. Ako isang makasalanan, tulungan mo ako. Tapos, huwag ka na kung ano-ano salita pa. Hindi, ayaw ng Panginoon yung marami ka. Hindi mo alam, pabalik-balik na lang yung sinasabi mo. Amen. Second verse, in Ezekiel chapter 18 verse 4, malapit na po tayo magtapos. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin, ang sabi ng Panginoon. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Amen. Kaya dapat po natin malaman ito, brothers and sisters. It is a serious thing na malaman po natin. Amen. Amen. Lahat ng mga bagay na narito ay para sa Diyos po yan, brothers and sisters. Amen. Kaya wag na tayong magtago kung ano binigay ng Panginoon sa araw na ito. We have to accept it from the bottom of our heart. Pasalamatan natin ng Diyos. Yun lang nakarating ka dito, brothers and sisters. Malaking bagay yan. Narinig mo ang message ng Panginoon. Malaking bagay yan. It is the will of God na ikaw ay naparito sa hapon na ito. Hindi po will ng demonyo yan. Ang demonyo, ayaw niyang naririnig ang katotohanan. Ayaw niyang naririnig ang salita ng Panginoon. Amen. In next verse, narito sa Panginoon mong Diyos na ukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, sampo ng lahat na nangariyan. Amen. Pag-aari po ng Panginoon yan. Tapos tayo, kinikuli po natin ang Panginoon. Mali pong sistema yan, brothers and sisters. Amen. Kaya tandaan po natin, wala po tayo. Kung minsan nakakalungkot. Kamakailan lang, namatay po yung biyanan ng aking panganay, si Marvin. Alam niyo lahat. Imagine 30 years siya sa Amerika. Dumating doon si Marvin, wala silang nakitang ari-ariya niya. Nagtataka sila, pati yung tira niya, hindi nila nakita. Ang nakita lang nila, yung Hyundai na kanyang kotse. Tapos sinunog. Nung namatay siya, susunugin pa ito. Nasaan yung ari-ariya? Wala tayong madadala, brothers and sisters. Kung paano ka lumabas na ubad, babalik ka rin na ubad sa Panginoon. Amen.
Alam po ninyo, kapag hindi tayo mapagangad, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya tama si Timothy, ang sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Tandaan po natin yan. Amen. Amen po ba? Ano ang rinirequest ng Diyos? Ano ang rinirequest ng Diyos from the very beginning, brothers and sisters? Ito po'y dapat natin malaman. Amen. Dapat natin malaman po ito. Anong rinirequest ng Panginoon? Ang unang rinirequest ng Panginoon, yung pinaka-first fruits natin. Amen. Amen. Kung ano yung pinagpala ka, pagkaloob sa Panginoon. Amen. Huwag lang yung mga tumama ka sa wedding o sa ano, hindi po cover yan. Ang pinagpaguran, ang pinag-usapan po dito. Amen. Huwag natin gawin second ang Panginoon. Dapat lagi po siyang priority. Consider po natin na siya ang priority sa lahat. Bago tayo magbayad ng mga bills, mga renta, mga utang sa cold store, itabi na sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Totoo pong sinasabi ko, subukan mo ngayon. Amen. Subukan mo ngayon. Bukas pa yung mga basket. I believe God will bless you, brothers and sisters. Amen. In the very beginning, ano ginawa ni Abel? Anak ni Adan at Eva. Sabi niya, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang andon. Amen. Sisiyahan po ang Panginoon. For the first time lamang, creation. Amen. Nagbigay na ang tao, natuto na. Amen. Kaya bigay natin po yung bago ang lahat, ibigay natin ang first fruit. Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Huwag po tayong magiging utangero. Amen. Amen. Kaya maging si Paul, ang tinuro niya, alam po ninyo, kung ano tinuro ni Paul sa New Testament, ito ang dapat po natin gawin. Dapat sinasabi ko, ang nagasik ng bagya na ay mag-aani ng bagya na. At ang nagasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ito po ba ito? Amen. Tayo, minsan natatakot tayo. Baka hindi ako abot ng katapusan. Wala na akong pera. Brothers and sisters, sabi ng Biblia, huwag mong isipin yung bukas. Amen. Ang bukas ay para sa Panginoon. Isipin mo lang yung ngayon, yung bukas. Sa Diyos yan. Tayo, lagi tayong nagiging nagne-nervous Lagi tayong matakot. Kung naniniwala ka sa Diyos, brothers and sisters, ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Amen. Next verse. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayon sa pasya ng ating puso. Huwag mabigat sa loob. Amen. Kaya kapag nabigatan ka na, bakit ko pa naibigay yung 20 dinar o 10 dinar na yan? Sayang. Makakabili na ako ng isang kawan na manok. 10 yun. Meron pa akong sobra. Wala na. Wala ka ng blessing. Yun ang blessing mo. Wala na. Hindi na babalik. Kaya hindi bumabalik Yun lang pinakita mo. Naggulog ka dyan, pinakita mo, winagayway mong ganon, yun ang blessing mo. Pinakita mo But kapag sabi ng Biblia, kapag nagbigay ang kanan, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Yan ang pinagpapala ng Panginoon. Next verse. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Amen. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat
mabubuting gawa. Sa bawat mabuting gawa. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Yan po ang Diyos na ng Great Commission. Ano po? Amen. Ang nakakalungkot, lalo na sa Pilipinas, kung minsan pinagmamasdan ko, ito po, magbibigay na, lukot na lukot pa. Amen. Ganyan, di po ba? Ang nakikita mo sa basket, puno na lang si Mabine, si Rizal, si Bonifacio. Bihirang makita si Ninoy. At saka si Escobar. Tutubo. Imagine, nagbigay ka nga, pero lukot na lukot. Sabi mo nga, pag gano'n yung mga nakikita ko sa akin, parang itsarong bulaklak. Yung mga pera. Lukot na lukot. Ano yung intention po natin? Hindi mo ba mailagay sa sobre? Hindi mo ba mailagay na maayos? Amen? Di po ba? Di po ba? Sister? Sino po yung taga-Pilipinas dito? Ha? Ganyan naman nakikita po natin sa mga churches. Lukot na lukot. Amen. Why? Sapagkat hindi ano sa kanilang mga puso. Amen. Kung nandiyan pa siguro sila Lapu-Lapu, siguro makikita mo sa mga papel na yan, puro Lapu-Lapu. Amen. Amen. Kadalasan, lahat ng malulutong, dinadala natin sa SIP Mall, sa BCC. Amen. Imagine, nakakabili ka ng mga branded na t-shirt. Branded na sapatos. But pag nagbigay ka, brothers and sisters, nakakalungkot. Siguro, kung makapagsalita lang ang Panginoon sa harapan mo, sabi niya, anak, it is unfair. Amen. True po ba? That's true, brothers and sisters. Nangyayari po yan. Amen. Mga kapatid, ang Diyos, hindi niya binibilang kung magkano ang linalagay mo dyan sa mga basket na yan. Naniwala po ba kayo? Naniwala po ba kayo? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong magkano binibigay mo dyan. Ang tinitingnan ng Diyos, kung magkano pa ang natitira sa pitaka mo. At yan ang dinaragdagan ng Panginoon. Totoo po yan. Totoo po yan. Ako po, naranasan ko na sa buong buhay ko yan. Laging gano'n. Amen. Huwag natin sabihin, maswerte itong pitaka na ito na binili ko. Tayo po, walang swerte yan. Sa mga born again, wala pong word na swerte. Tandaan po ninyo. Kayong mga baguhan, huwag na alisin po natin yung salitang swerte. Ang ano po, buhay po natin, sigurado na yan. Hindi, tayo po yung nakikibaka. Everyday, sigurado na panalo tayo. We are a victorious Christian. Tayo po ay mayaman sa harapan ng Panginoon. Sa kanyang biyaya, tayo po ay mayaman. Mga magulang at mga kapatid, huwag mo sabihin naghihirap ka sa oras na ito, mayaman ka. Huwag mo sabihin na wala kang pera. Lalo kang dadayaan ni Satan. Kahit 500 pesos na lang laman ng bulsa mo ngayon, sabihin mo sa harapan ng Panginoon, Lord, mayaman ako. At bukas makikita mo kung anong blessing nagbibigay ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, mayaman ako. Amen. Remember, brothers and sisters, ang pag-iusap po ng Panginoon sa atin, tayo po maging tapat sa Kanya. Ayaw ng Diyos sa tao na utang-itok siya. Ayaw ng Diyos. Amen.
pagtapat po tayo sa Diyos, hayaan niyo ang Diyos ang kumilos. Amen. Totoo po yan. Yan po ay subok na naming mag-asawa. Sinabi na ng Panginoon, siksik, niliglig pa, umapaw pa. Amen. Ikaw, pag nagbigay ka ng sabaw sa kapitbahay mo, sasabihin pa, parang marami ata ito, bawasan mo. Baka wala nang matitira yung mga anak. Hindi ganon. Ang Panginoon, kapag nagbigay, brothers and sisters, talagang the best. Amen. Hindi lang the best in the West. The best everywhere. Yan ang Diyos na sinasamba po natin. Yan ang Kristo na kilala po natin, brothers and sisters. Amen. Kaya tayo po, ang sabi ni Paul, maging generous po tayo. Amen. Maging generous po tayo. Kung ano po yung gusto nating ipagkaloob, gamitin po natin. Let's cast out the spirit of selfishness. Spirit of robbing God. I-cast out po natin yan in the name of Jesus Christ. Amen. Para magkaroon po tayo ng spiritual freedom na tinatawag. Kaya spiritual, hindi po tayo malaya. Marami po tayong nilalabag na batas sa mata ng Diyos. Amen. Kapag meron tayong spiritual freedom, 100% brothers and sisters, continues ang blessing ng Panginoon. It will shower us with full blessing. Yan ang Diyos na sinasamba po natin, mga magulang at mga kapatid. Hindi sapat na naniniwala ka sa isang Diyos. Hindi sapat, but brothers and sisters, kasama na po yan sa pag-worship po natin. Hindi po tayo pwedeng mag-worship ng kompleto kapag kinukuripot po natin ng Panginoon. Giving is a sign of worship. Maniwala po ba kayo? It is a sign of worship. Tandaan po ninyo, brothers and sisters. Kaya sinasabi ko na po sa inyo hanggat maaga. Sinasabi ko na po sa inyo, dito po, marami po akong alam na talagang giver. Kapag nakikita po namin ng kanilang buhay, brothers and sisters, sila yung pinagpapala ng Diyos. Sila hindi pinababayaan ng Panginoon. Alam ko, kahit hindi ka nagbibigay ngayon, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Alam ng Diyos, but itong sasabihin ko po sa inyo, you want blessing right now, in the name of God, in the name of our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, itaboy mo ang espiritu ng selfishness sa buhay. Isuko mo sa Panginoon, Lord, sana mag-manifest yung mga inaawit natin dyan. Mag-manifest sa buhay po natin. Tayo po tumayo. How do you bless church?